hindi rare ang diamond. Minarket lang silang parang ganon. Gusto mo bang ma-real talk? Kung may diamond ka ngayon, naku baka hindi ka talaga yayamanin. Baka nadali ka lang ng marketing. Yup, you heard it right. Dahil sa totoo lang, hindi talaga bihira ang diamonds. Dahil sa dami ng gemstones sa mundo, ang diamonds ang isa sa pinaka-common. Ang talagang bihira, yung paniniwala nating rare sila. At sinadya nila yun. Kung babalik kasi tayo sa kasaysayan, sa loob ng mahabang panahon, ang diamonds ay hindi naman talaga simbolo ng love, kasal o yaman. Ginagamit lang sila sa mga tools, panghiwa at pang-industriya. Walang engagement ring, walang 3-month salary rule, walang pressure. Pero nagbago ang lahat noong late 1800s. Noong nadiskubre ang malalaking diamond mine sa South Africa, biglang sumabog ang supply. Sobrang dami ng nahukay na diamonds na kung normal ang galawan ng merkado, dapat bumagsak na ang presyo. As in, parang kristal na lang sa tiyangge. Pero hindi yun ang nangyari. Bakit? Dahil isang kumpanya ang pumasok at kinontrol ang buong laro. Ito ang De Beers, isang British multinational diamond company. Ginawa nila ang halos imposible. Binili nila ang halos lahat ng mines. Kinontrol nila ang distribution. Nilimitahan nila kung ilang diamonds lang ang lalabas sa market. At ang sobrang supply, itinago nila sa vaults. Hindi dahil kulang ang diamonds, kundi parang magmukhang kulang. Artificial scarcity kumbaga. Parang limited edition na hindi naman talaga limited. At yun nga, gumana siya. Noong 1947, inulunsad ng De Beers ang linya na bumago ng mundo. A diamond is forever. Simple, maikli, pero grabe ang tama. Sa isang iglap, na-link ang diamond sa eternal love. Na-link ang diamond sa kasal. Na-link ito sa status at tagumpay bilang lalaki. Dahan-dahang itinuro sa kultura na kung mahal mo siya, dapat bigyan mo siya ng diamond. Hindi gold hindi sapphire, kundi diamond. At simula noon, sumabog ang presyo nito. At ito na ang pinaka-ironic na parte. Ngayon, kaya na nating gumawa ng lab-grown diamonds. At take note hindi sila peke. Chemically, physically, at optically identical sila sa mined diamonds. Pareho sila ng carbon structure, pareho ng kintab, at pareho ng tigas. Sa katunayan, kahit trained gemologists, kailangan pa ng special equipment para ma-distinguish ito. Ikaw at ako, nako, zero chance na mapansin ang difference. At alam mo kung ano ang mas masakit? Mas mura ang lab-grown diamonds. Mas ethical din ito. Mas environmentally friendly. Pero mas konti ang bumibili. Bakit kamo? Kasi hindi pa ganun kalakas ang marketing. Ang paniniwala ng mga tao, mas mababa ang quality ng mga lab-grown diamonds. At kapag yung mga natural diamonds ang meron ka, mas bongga ka. Pero sa totoo lang, yung natural diamond na yon, hindi naman talaga rare. Kasi napakarami niyan sa buong mundo. Okay, linawin natin Una, hindi rare ang diamonds. At hindi rin natural na mahal sila. Hindi rin required para sa tunay na pagmamahal ang diamonds. Yung rarity, illusion lang yon. At yung pagiging rare nito, branding lang na tumagal ng isang siglo. At ang may kagagawan nito ay isang kumpanya na bumago sa pananaw natin sa batong ito. So yun na nga mga kamagkano. Sa susunod na makakita ka ng diamond ring at marinig mo ang salitang rare, tandaan mo to. Hindi ang bato ang bihira, kundi ang ating paniniwala. At minsan ang pinakamahal na binibili natin ay hindi produkto, kundi isang kwento. Kung gusto mo pa na mga ganito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.